Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ano kaya ang layunin, motibo o ang goal ni Mayor ng Pasig City na si Vico Sotto. Bakit siya nakita at bakit siya inimbitahan? Bakit siya nagsalita sa House of Representatives? Para saan at ano po yung motibo nila? So ang nakikita ko dito ay suportahan ang kanyang uncle na si Senate President Tito Sotto. So ang alam ko kasi magkalaban sila ni Sara Diskaya sa pagka-mayor sa Pasig City. And natapos nga ang eleksyon, panalo na siya. So ano po yung nakikita ko ditong dahilan para humarap pa siya sa kamera? 'Di ba? Wala na po akong ibang nakikita kundi suportahan po ang kanyang tiyuhin kung ano po yung goal ng Senate President. Lumabas po ang flood control saga. Naging maingay ito at talaga namang pinag-uusapan hanggang sa ngayon. Dahil bawat araw ay ang dami pong mga lumalabas na mga kwento, mga revelasyon mula sa mga iba't ibang mga contractors at mga engineers. Kung ang mga Diskayas firm ay nagkaroon po ng mga problema sa kanilang mga proyekto sa Pasig City, I challenge the Mayor Vico Sotto to name it. Ano-ano yung mga proyekto na yon? Ano-ano yung mga proyekto na yon at ano yung mga naging problema? Expose if there are irregularities and if there are corruptions involved. So kung mayroong pruweba si Mayor Vico Sotto, ang hiling ko lang ay diretsahin na niya ang taong bayan. Hindi na niya kinakailangan pang magsalita sa kamera. Ano? Pwede niyang pangalanan kung ano nga ba yung irregularidad sa mga proyekto po na hinawakan ng mga Diskaya. Kagaya nga po ng mga revelasyon ni Mayor ng Baguio City, no, na si Benji Magalong. May media o wala, merong expose, meron siyang pruweba. So kung meron kang proof na Mayor Vico Sotto, diretsahin mo na ang taong bayan. So ang tanong ko lang, bakit po ninyo kinukundina at pinasisinungalingan ang mga Diskaya? Ano ang dahilan? Bakit kinakailangang lumabas na sinungaling itong mga Diskaya? Pwede ba yun na basta-basta mo na lang sasabihin na capable silang magsinungaling? So nabanggit mo rin na in your experience. So kapag sinabi kasing in your experience, meron kang sapat na kaalaman, sapat na experience with Diskayas na pwede mong ibahagi. So, eto po, no, napanood ko po yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kahit na po doon sa kamera. Ang pangako po ng mga Diskaya ay i-present yung mga invoices, yung mga resibo, yung mga transaction na kanyang binanggit sa kanyang affidavit. Pero ito po yung problema. Si Senator Tito Sotto, no, ang current na Senate President, ay hindi po pumirma doon sa kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta na ilagay sa Witness Protection Program ang mga Diskaya. Na ang mga dahilan po dito ay baka daw takutin o impluwensyahan ang mga Diskaya. So, ano ang mga plano na nakikita ninyo mga kaibigan sa mga Diskaya? Ano yung plan nila sa mga Diskaya? Naiisip ko kasi hindi pinirmahan yung request na state protection sa mga Diskaya. So ang nakikita ko dito, baka patayin ang mga Diskaya bago pa nila ilabas yung kanilang mga pruweba, yung kanilang mga ebidensya na susuporta
doon sa kanilang sinumpaang affidavit. So, pasensya na, pero yun po yung nakikita ko dito. Matindi po kasi yung revelasyon ng mga Diskaya. Involved yung mga congressmen. Involved po dito sina House Speaker Martin Romualdez at si Saldico na dating chairman ng Appropriations Committee. So, pasensya na, pero yun ang nakikita ko. Okay? Kasi para sa akin, no, kung ang gusto po at ang layunin ni Senator Tito Soto ay lumabas ang katotohanan, malaman ang mga taong involved sa korupsyon na ito, di ba dapat mas kailangang proteksyonan ang mga Diskaya o ang mga resource person. Kahit na nga po si Bryce Hernandez kailangan silang protektahan. Dahil kailangan pa nating malaman at masuring mabuti yung kanilang mga sinabi sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Hindi yun dapat nakasulat lang sa papel. Dapat meron niyong karampatang mga patunay sa kanilang mga sinasabi. Hindi yung basta nakasulat lang sa papel. So, para mangyari yun, bigyan sila ng proteksyon. No? Dahil baka maaari silang patayin bago pa nila ito mailabas. So, eto, no, kay Mayor Vico Soto, sapat na ba na sabihin lang na huwag kaming maniniwala ng basta-basta sa mga Diskaya without justifying bakit naman kami hindi dapat maniwala sa kanila? Capable silang magsinungaling? Ilang bilyon po yung involved dito na pera? Yung ninakaw na kulimbat sa kaban ng bayan ng mga kongresista, ng mga senador, mga kawani ng DPWH, billions of money yung pinag-uusapan dito. And as you see, as we know, matataas po na tao yung mga binanggit ng mga Diskaya, mga congressmen. Mga congressmen and kasama nga po si House Speaker Martin Romualdez and Saldico. 'Di ba? So, dahil sa kanilang revelasyon, maaaring manganib yung kanilang buhay. 'Di ba? Na maaari po nilang ikapahamak. So, bakit nila pinili na magsalita? Bakit nila pinili na ilabas itong mga pangalang ito sa publiko kung alam nilang manganganib ang kanilang buhay? So, kasi nga, nakikita ko dito, no? Kung talagang patatahimikin siya, magkano lang naman yung mababawas sa kanilang nakuhang pera para mag-hire ng gunman. 'Di ba? So, medyo ito medyo mahirap yung kalagayan ng mga Diskaya. Mabibigat na personalidad kasi yun yung mga pinangalanan niya. So, do you think, Mayor Vico Soto, magsisinungaling sila? Gayong nasa hukay na yung kanilang sarili dahil sa kanilang mga revelasyon. So, ito po, yung nakikita kong challenge dito kay Mayor Vico Soto. Paki-explain and sana meron kang mailabas na ebidensya bakit kailangan naming hindi magtiwala sa mga Diskaya. Kasi sa sinabi mo, parang Diskaya lang yung mayroong kakayahang magsinungaling. Pero ang totoo niyan, you are also capable of telling lies. So, tama, di ba? Tama ba ako, mga kaibigan? Hindi lang ang mga Diskaya ang maaaring magsinungaling. Kahit po si Vico Soto, maaari rin magsinungaling. Mas capable pa nga silang magsinungaling kesa sa atin ng mga ordinaryong mamamayan lang. So, ito po yung challenge ko. Show us the evidence against Diskaya. And don't
base your argument sa sinabi lamang ng Pangulo. Don't base your argument doon sa pahayag ng Pangulo na alam niya yung korupsyon. Di ba? Yung sasabihin mo, Pangulo na ngayon nagsabi, Presidente na ngayon nagsabi. Di ba? Na mayroong korupsyon. Kung ako po ang tatanungin, hindi mo dapat gamitin yung salita ng Pangulo laban sa mga diskaya. Dapat yung salita po ninyo ay base doon sa inyong personal na experience kasama po ang mga diskaya. Huwag mo pong sabihin na sinabi na nga ng Pangulo eh. Yes, kung sinabi po ng Pangulo yon, maaaring merong basihan yung Pangulo na siya lang yung nakakaalam. Pero yung basihan ng Pangulo na yon ay hindi po ibig sabihin na yun din ang basihan mo sa pagsasabing sinungaling ang mga diskaya. Kasi sa totoo lang, no, base sa hearing sa Senado at sa Kamara, nakikita ko naman na so far, no, consistent naman yung mga sagot ng mga diskaya, yung kanilang pahayag. Sabi nga nila, kung ano yung nakasaad doon, hindi na nila yun babawasan, hindi na nila yun dadagdagan. Nandoon na yun eh, nakasulat na yun eh, sinumpaan na nila yun eh. And nakikita ko naman na they were able to explain and maipaliwanag ng maayos yung mga sagot nila sa tanong ng mga kongresista. Kagaya nga po ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro na talaga namang hindi niya nagawang i-link. So ito po yung natatawa ako eh nung pinanonood ko yung tanungan nila, no, question and answer between Jinky Beatrix Luistro and Diskaya, Curly Diskaya. So talaga nang bigo, no, ito pong congresswoman na i-link sa mga Duterte yung issue po sa flood control. Kahit na may ipinakita pong figure nga dito si Congressman Jinky Beatrix Luistro showing na mas mataas daw talaga yung revenue na nakukuha ng mga diskaya noong panahon ni Duterte. Whereas noong panahon na po ni President Marcos Jr., mababa na yung revenue na kanilang nakukuha. So ano po ang paliwanag ng mga diskaya dito? So noon kasing panahon ni Duterte, wala pong nanghihingi. So therefore, dahil wala nga pong nanghihingi, kung ano po yung budget para doon sa isang proyekto, buo nilang nakukuha. Wala po silang binibigay na porsyento o hindi sila nagbibigay ng lagay sa mga opisyal ng DPWH. Buo nilang nakukuha base po doon sa nakalaan para sa isang proyekto. Unlike po nitong panahon ni Marcos Jr. na meron na pong nanghihingi. So makes sense talaga na mababa na yung kanilang net dahil nga naibigay na yung porsyento para sa mga kongresista, naibigay na yung porsyento para kina Martin Romualdez, para kina Saldico. So, ayun guys, no? Very obvious yun eh, na hindi talaga na-link. Di ba? So far, wala akong nakikitang butas. Oo, wala akong nakikitang butas doon sa mga sagot ng mga diskaya. Kahit na ginisang-gisa na siya talaga ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Abogada po yan ha. Abogada po yan pero wala po siyang nagawa. So, hindi po katulad ni Bryce Hernandez na nung maimbitahan po siya sa Kamara, agad-agad naman nagdawit ng senador. Binanggit na nga po niya kaagad-agad sina Jingo Estrada at Joel Villanueva. Pero, ang malupit nito kaibigan, meron kaagad butas si Bryce Hernandez. May lapses kaagad doon sa kanyang mga sagot. So, tinanong siya kung magkano ba ang sahod ng isang engineer, district engineer. So, 70,000. Pero bakit sobrang mamahal ng kanyang mga sasakyan? At bakit milyon-milyon yung pinapatalo nito sa mga kasino? Di ba? Ano yung kanyang sagot? May trabaho naman silang mag-asawa. May trabaho yung kanyang asawa.
Eh bakit yung mga sasakyan? Eh kasi meron daw siyang, kumbaga may ambag siya doon sa mga sasakyan na yon. Kaya sa halip na sa kapatid ipangalan, ay sa kanyang asawa nakapangalan. Dahil may ambag naman daw sila doon. Pwede ba yun? Eh kung malaki yung ambag nila o ambag ng kanyang mga kapatid, papayag ba yun? I don't think so. So, tinanong din kung saan nagtatrabaho yung kanyang asawa. O malinaw po na ang kanyang sinagot ay sa GSIS, Government Service Insurance System. GSIS. But it turned out na pareho pala silang nagtatrabaho sa DPWH. So, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon yung merong trace ng pagsisinungaling? So, eto na mga kaibigan. Sa Senado, no, Bryce Hernandez was previously cited in contempt. And noong magkaroon po ng hearing sa Kamara, ay hiniling nga po na magsalita po doon si Bryce Hernandez na pumayag naman po si Senator Tito Soto sa isang kondisyon. Malinaw po na nakasaad doon sa sulat na pinirmahan po ni Tito Soto. Pagkatapos ng kanyang appearance sa Kamara ay ibabalik siya agad sa Senado. But plans have changed as if there was no clear or written agreement. So ano po yung naging paliwanag dito ni Senator Tito Soto na sinang-ayunan naman po ng ni sino nga ba yun? Nalimutan ko yung isa. Okay. Anyway, mamaya ko na lang babanggitin o kaya sa comment. So, ito po yung paliwanag. Maaari daw na ma-influensyahan ng mga senador si Bryce kung ibabalik sa Senado. So, dito tumutol syempre sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa. Sabi nga po ni Senator Bato, hindi gawain ng Senado yun. No? At wala pa pong record ang Senado na manakot ng mga resource person na kanilang iniimbitahan. Hindi po trabaho daw ng Senado na impluensyahan yung mga iniimbitahang resource person. Ito daw ay gawain ng Kamara, which is totoo at napatunayan naman natin yan during the 19th Congress. So remember the case of Police Colonel Hector Grijaldo, di ba? Tinangkas siyang impluensyahan ni na Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante na nakita natin sa CCTV ng Kamara na habang naghihintay po ng kanyang oras sa paglabas niya doon sa chamber ay pinuntahan siya ni na Dan Fernandez at Benny Abante. So tinangkas siya di umanong impluensyahan at diktahan ng kanyang mga sasabihin. At dapat yung kanyang sasabihin ay nakaayon doon sa sinumpaang salaysay po ni Police Colonel Royina Garma na meron ngang reward system during the time of the former President Rodrigo Roa Duterte. Which is, sabi po ni Police Colonel Hector Grijaldo, hindi totoo. Walang reward system. There's no such thing as reward system. Kaya, hindi siya sasang-ayon doon sa nais ng dalawang kongresista. So, to cut the story, they cited in contempt Police Colonel Hector Grijaldo at sinabing sinungaling ito. So, Kamara po ang merong records ng ganito po, no, yung nananakot, nag-iimpluwensya sa mga resource person. So, clearly, Kamara. Now, sa part 2, no? Sa part 2, talakayin natin yung flood control project. So, ito po, no? Nandito na po yung mga ayaw marinig ng mga anti-Duterte sa part 2. So, kailangan ko pong putulin itong video na to, guys, dahil baka hindi po kayanin ng memory natin. So kung nais po ninyo na magkaroon ng ganitong malalim na analysis sa mga nangyayari sa ating bansa, ay huwag po kayong makakalimot na sumuporta
sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa aking YouTube channel at siguro ibahagi nyo na rin po ito sa inyong mga kakilala kung sa tingin po ninyo ay make sense yung ating mga binabanggit at pinag-uusapan. So, ang pinakamahalaga po dito mga kaibigan sa panahon natin ngayon, no, sa sitwasyon natin ngayon, kailangan po na magtulungan tayo sa pamamagitan ng boses. Ayan. At mangyayari po ito sa pakikipag collaborate, no? Pakikisama po ninyo sa atin sa video na ito. So, magkomento po kayo. Ano po yung inyong mga kumbaga feedback? Ano po yung inyong mga naiisip tungkol sa topic na ating pinag-uusapan? 'Di ba? So nang sa gayon guys, no, maliit man itong ating channel, maliit man tayong grupo, kung tayo po ay magsasama-sama at talaga namang nagkakaintindihan, ba't magkakaroon din po tayo ng boses. Oo, magkakaroon din po tayo ng boses. So iwasan lamang po natin siyempre yung makapagbanggit tayo ng mga bagay na ikasasama natin. Kaya make sure na this is based on our opinion, based on our observation, no? So, alam naman natin na meron tayong tinatawag na anti-cyber libel case or act, no? So, yun lamang mga kaibigan. Good morning and have a happy Thursday. Yan, sana hindi umulan kasi. Anyway, so yun lang and God bless.